Sabi nila, bulag daw ang pag-ibig. Ngunit ang mga nakaranas nito ay kabaliktaran ang kanilang sinasabi. Saiki, nasa na bang aking anak? Narito na po kami, Ama. Ngunit nasa na yung kapatid? Oh, Saiki. Lumabas po siya kasama yung isang manliligaw niya. Magandang balita yan. Dahil sa pag-aakala ng mahal na hari na ang kanyang anak na makakatagpunan ng kanyang mapangasawa, siya ay nagkakampi. Mismo si Venus ay nagsiselos dito. Ako, nagsiselos? Ganun nga ba? Walang katotohanan. Alam ko na, dahil dito ang aking anak kung matatagpuan niyo siyang gising. Pinapatawag po kayo ng iyong ina. May papagawa lang naman ako sa napaka-importante trabaho. Simple lang naman ang kanyang plano dahil alam niyang nadudulot ng saya o pigati ang pala ni Cupid. Inutusan niya ang kanyang anak na sugatan si Psyche. Ngunit ang mga simpleng plano ay nabibigo. Pa rin bang balita sa aking anak? Isa lang ang ibig sabihin. Nabigo siya sa kanyang misyon. Oras na para ako na mismo ang gumawa sa sarili kong kamay. O mahal kong Psyche, ipahinga mo ang magaganda mong mata at sa pagmulat mo muli, ang mga mata ng kalalakihan ay hindi na muling titingin sa iyo. Dahil sa lakas ng gayuma ni Venus, ay wala nang nagkusang lumapit ng Psyche at nabundunan na rin ang dating masaganang pamumuhay ng mga tao nakatira sa kanilang lugar. Hanggang sa dumating ang mga araw na pumunta sila sa manggagamot. Hindi nagsisinungaling ang mga dahon. Ang inyong anak ay ibibigay sa kinakatakutang nilalang sa kinalimutang bundok. Ngunit paano namin siya makikilala? Kilala niyo siya agad dahil siya ay isang dragon. Isuko niyo na po ako, Ama, dahil ako ang dahilan ng lahat ng ito. Saiki, wag! Sino ka ba? Ako si Saver, ang kanlurang hangin. Ganun, gumanang pakiramdam ko sa ganyang paraan. Halika, sumama ka sa akin. At saan ba tayo pupunta? Ipapakilala kita sa aking amo. Gusto niya na rito. Ngunit pagkalipas ng mga araw, naramdaman niya na namimiss na niya ang kanyang mga magulang at iniisip niya kung namimiss rin ba siya nito. Hanggang sa isang gabi, nakiusap siya sa kanyang asawa na gusto na niyang makita ang pamilya niya dahil namimiss na niya ito at nasasabik na itong makita sila. Hanggang sa nabigla na lang siya sa balitang dala ni Xavier. Oo, nasasabik akong makita kayo. Pin mo ang pagkagulat namin matapos hindi makarinig ng balita tungkol sa iyo. Oo, nagsimula na kami mag-isip na may nangyari sa iyo. Dahil sa higit ay gusto na nilang sirain ang buhay ni Psyche. Ko kaya. Pag-isipan mo, Psyche. Lumipas ang mga araw at habang iniisip ni Psyche ang sinabi ng kanyang mga kapatid, mas nagkakaroon ito ng linaw. Para ba naghahanap ng isang piraso ng palaisip pa na kailangan niyang makita? Oh, Saiki, ba't ka nagduda? Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Hinanap ni Psyche ang kanyang mapagmahal na asawa, ngunit kahit saan man ito lumingon, hindi pa rin niya ito makita. Nasaan ang aking asawa? Ang iyong anak? Ba't mo hinahanap ang mga bagay na hindi naman dapat mapapasayo?
Mahal ko siya. Mahal? Ano bang alam mo sa pagmamahal? Habang mali akong pumunta dito. Sandali! Upang maging karapat-dapat sa pag-ibig, dapat ang isa't isa ay maging matapang. May papagawa ako sa iyong isang napakasimpleng utos lamang. Akong harapin ang kamatayan para sa aking mahal. So pues, ito ang harapin mo. Hindi mo na ako na kailangan pumasok. May iba pang paraan. Bigay mo lang sa akin ang kahon. Hindi ko alam kung sino ka, pero Kunin mo itong kahon. Hindi ko alam kung sino ka, pero napakaraming salamat nito sa aking minamahal. Doon, meron ba tumututol sa pag-iisang dibdib nila Cupid at Psyche? Mabuti. Hib,